Alam po naman natin, Chairman, na may mga lugar din na ang mga dinastiya mismo nag-aaway-away. 'Di ba? Kapatid sa kapatid. Opo, Kapatid, tama po. 'di ba? Lolo sa apo. May ganun po 'yan eh, no? Okay. So, ah papaano po yung diskwalifikasyon kaya kapag po silang dalawa ay naghain ng sabay? Paano ba unang-una yung pagsasabi na sino ba nauna? 8 o'clock nagbubukas ng Comelec. Hmm, Ano yan? First, yung unang first to sa file. pila, siya ang una? Hmm, Kasi dito pinag-uusapan kung sino daw po yung una mag-file, siya ang kwalipikado. mhm. Right? So paano, Yes po. Chairman, dyan pa lang ho tayo muna sa komplikasyon na iyan. Huwag na ho natin sabihin muna yung mga nuisance candidates, sa manggugulo, doon na lang po mismo sa mga dinastiya mag-aaway-away. Naku, Sir Ted, dyan po administratively napakahirap sa kalagayan ni Comelec. Una po, Sir Ted, Sir Arnold, ang magdedetermine muna dyan ay kung ano ba yung ipagbabawal na political dynasty ng ating Kongreso. Ang ibig sabihin, para po naunawaan ng mga kababayan natin, kung parehas bang posisyon o magkaibang posisyon sa iisang lokal o sa iisang national. Ano pong ibig ko sabihin? Kung ay pagbabawal ba ay parehas na tumatakbo sa isang posisyon, halimbawa governor, so ang katanungan doon, sino ang unang nag-file? Pagka po ganun, madali po namin yung Sir Ted i-monitor. Kasi yung magpa-file ng governor sa iisang opisina lang po namin yon, sa opisina ng Provincial Election Supervisor ng aming pong COMELEC sa local. Pero kung ang pagbabawal ay sa parehas na probinsya, halimbawa, pero magkaibang posisyon, halimbawa, dapat hindi isang governor, hindi isang mayor. Eh siyempre po, Sir Ted, magkaiba yung opisina pagpa-filean yan eh. May magpa-file sa governor, ay doon sa opisinang binanggit ko, at doon naman po sa mayor, ay doon naman po magpa-file sa local COMELEC ng munisipyo. Bago pa po namin makumpara kung yan dalawang yan ay nag-file na magka-separate at magkaibang oras, later pa po yun, Sir Ted, dahil hindi naman po tayo naka-automate sa pagpa-file ng certificates of candidacy. Kasi po meron ding ano no, may sa provision po ng mga panukala, meron nga pong pwede kayong sabay-sabay pero iba-ibang mga lugar. 'Di po ba, no? Yes Opo, po, Sir Ted. may ganun po, no? Meron din pong sinasabi dito na isa lang national, isa lang ang local. So pumili kayo. Meron kang senador, meron kang congressman kasi national 'yon, at meron kang konsehal, mayor, anuman. Eh, ang siste nga po doon, paano kung ganun po ang provision? Sinasabi, pwede ho yan, dalawa lang ang pwede. Paano nga yun kung sakasakali po na maghahain sa lokal, ibang lugar, Tama pero po. sakop nung second degree or nung fourth degree? Paano po yung usapin ng sino ang qualified, sino ang disqualified? Yung nga po yun. So, ito ang aking tinatanong kay Chairman. Doon pa lang po sa isyong yon kung gaano na ito kahirap. Itong sinasagot nga ni Chairman. How do you solve that conundrum kung kayo po ay gagawa na ng IRR nito? Sir Ted, dapat din po maging maliwanag sa lahat, sa lalong-lalo na po sa ating mga kagalang-galang na kongresista at senador, na kakailanganin po namin na base sa ating umiiral na batas, Section 76 ng Omnibus Election Code at sa ating pong desisyon ng Korte Suprema, Serafica versus Comelec. Sabi po ng Korte Suprema, ang duty, ang katungkulan ni Comelec ay purely ministerial. Ibig sabihin, kailangan tanggapin namin ang certificates of candidacy bagamat maaaring alam namin kamag-anak to eh. Kapatid to eh. O kaya tatay to eh. Wala po kaming choice kung hindi tanggapin. Hindi po kami pwedeng basta mag-refuse ng candidacy. So maliwanag po yon. Para lang po, baka kasi sabihin alam niyo naman Comelec nag-file na kahapon eh. Yung tatay niya, bakit tinatanggap niyo pa ngayon? Yung sa anak, kaya parehas na posisyon. Hindi pa po kaagad papasok yung aming pag-disqualify o pag-cancel ng kandidatura sapagkat kakailanganin may proseso muna. So, tatanggapin namin ni Comelec yan sa mismong ilang araw ng filing ng candidacy. So, sabi ko po, madali naman naming alamin kung parehas na posisyon. Dahil kung parehas na posisyon, kung ang basehan lang, Sir Ted, ay yung record, kitang-kita kaagad namin sa opisinang yon sino ang nauna. So sana bigyan kapi ng kapangyarihan ng batas, magmoto proprio.
ibig sabihin kami mismo, wala na magpa-file ng ibang petitioner, wala na magpa-file ng ibang registered voter, kami mismo, base sa record na nasa amin, nakita namin sa pagkakatatak mismo ng Certificate of Candidacy kung sino una nag-file, pwede na kaming mag-cancel kaagad ng kandidatura. Pero magkaka-complicate po tayo kahit nabigyan kami ng otoridad kung ang posisyon ay isang national, tapos bawal ang local o isang local, bawal ang national, medyo kakailanganin po namin na tapusin muna ang lahat ng proseso ng pag-filing ng candidacy at mukhang kakailanganin po, Sir Ted, na may mag-file ng isang petition sa COMELEC upang si COMELEC ay mag-undergo naman kami ng tinatawag na due process upang makapagpaliwanag ang bawat panig. Sino ang dapat na matanggal, sino ang dapat ma-retain ang candidacy. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!